minuto simula nang lumipad ang chopper sa helipad ng San Martin Tower ay narating nila ang Carrascal. The view from the top was magnificent. The stretch of Carrascal mining site is an Arizona-like sight from above. Hindi niya maiwasan ang mamangha at malungkot sa natatanaw sa ibaba. Ang dapat ay kulay berdeng kabundukan ay nagkulay brown papunta sa kulay orange. May mga bahagi ding animoy kulay pula sa unang tingin. Nakakalbo na ang malawak, dapat na kagubatan. He felt guilty. Somehow, ay isa siya sa mga salarin kung bakit nasisira ang kalikasan. Tama si Janine, dapat ay pinakikinggan niya ang kabilang panig. Maya-maya lang ay mag-aerial inspection siya kasama isang tauhan. Sa ngayon ay kailangan niya munang isaayos sa mga gamit at nang makapagpahinga na rin si Megan. Ang isa pang abogado na sasama sana ay nagkataong may emergency kaya't ito lang ang kasama niya. Ngumiti ito sa kanya ng matamis nang mapalingon sa gawin niya. Kung titingnan ay mukhang excited pa kaysa sa nababahala ang kababata. There your friends are. Itong hawak ang headset at may inginuso sa ibaba. Mababa na lang ang kanilang lipad kaya kita niya ang kumpol ng mga protesters sa labas ng entrance ng minahan at kasama na doon ang mga media. What a great welcome. Sarkastiko niyan turan. Lumapag ang sinasakyan nila sa helipad na nasa mataas na bahagi ng bulubundukin. Umangat ang alikabok sa kanilang paglapag. Brown dust settled even on his shirt. Paglapag nila sa helipad ay lumika ng malakas na hangin ang sinasakyan. Tinanggal niya ang headset. Ganoon din si Megan at inalalaya na itong makababa. Sa lakas ng hangin ay sumayaw ang laylayan ng damit nito at umangat hanggang sa punong hita nito. Nakita niya kung paanong nag-isang direksyon ng mga mata ng mga kalalakihang naroroon. Mining industry is a playground for men and Megan is a sight to behold. Tila bitamina sa mga tauhang pagod at bilad sa araw na ang iba ay lingguhan kung umuwi sa mga pamilya. Why are you wearing that dress, Megan? Navy blue in flowy material. Kunti na lang at pati kaluluwa mo yung mababusuhan na. Hinabad niya ang suot na jacket at itinapi dito, but Megan only smirked. The sight only becomes promiscuous when the beholder is affected. Kumindat pa ito. Totally unaffected sa nangyayari. Welcome po sa inyo, sir. Maradyaw na pagkani, sir. Magkapanabay na malugod na pagbati ng mine safety engineer na si Engineer Jimenez at project engineer na si Engineer Tamayo. Nilangon ni Engineer Jimenez ang isang tauhan at may iniutos. Taga si sir, ugpadyong. Ibukyad para mapandungan siya kay Paso. Payong lang ang tanging naunawaan niya sa sinabi ni Engineer Jimenez sa pinaghalong Surigao noon at Kamayo dialects. Sinayasan niya itong okay lang siya at si Mega na lang ang alalayan. Naarawan ng mga tauhan niya. Dapat ay maranasan niya rin ang mga nararanasan ng mga nasa ibaba. Bago pag-usapan ng tunay na pakay ay iniya sila ng mga ito sa dalawang palapag na modern guest house. Malapalasyong nakatirik sa isang bahagi ng minahan. Ilang beses na din siyang naparito kaya pakiramdam niya ay at home na din siya. Will you be okay here, Megan? Sanay ito sa marangyang buhay. Kahit ang fraternity na kinabibilangan nito noong college ay grupo ng mga elite sa campus nila. Nakita niyang sinuyod nito ng tingin ng buong kabahayan. I'll be good here. Sagot nito. May stay out cook naman kayo, attorney. At siya na rin caretaker ng mga ngalaga sa inyong mga pangangailangan. Kanya-kanyang panhit na sila sa magkahiwalay na silid sa ikalawang palapag. Si Megan ay namahinga muna habang sumama siya sa aerial inspection ng team. Lumabog ang puso niya sa nakikitang ayos ng minahan. Sakay silang muli ng company chopper at nilibot ang buong property. Yan ang area, sir, kung saan nagkaroon ng tagas. Itinuro ng safety officer na si Engineer Ramirez ang bahaging pinagmula ng problema. Doon nagsimula ang waste materials na matagumpay na umagos sa dagat. Why did this happen, John? Noong isang araw lang ay ka-video call pa niya ito at ipinakita ang sitwasyon ng site. Personal ko pong in-inspection iyan bago ko iniwan, sir. Gaya ng kabilin-bilin na ninyo. Safety first. Yan ang pinaiiral ng kumpanya simula ng unang araw na magbukas ito. Sa loob ng maraming taon, ay ngayon lang ito nangyari. Sir, personal akong humihingi ng paumanhin. I hold myself liable. Kung alisan man ninyo ako ng trabaho, ay maiintindihan ko. Walang kailangan mawalan ng trabaho. What is important is, mahanapan kaagad natin ang solusyon ng problema.
Kaagad na nakontrol ang tuluyang paghalo ng waste material sa dagat, ngunit ang balitang pinalalabas ng media ay isa silang pabayang kumpanya. Kung may napunta man sa dagat ay maliit na porsyento lang. Dapat ay hindi na sana lumaki ang problemang ito. Duda ako, sir. Duda saan? Kumunot ang noon niya na may nananabotahe sa atin. Palinis ang record natin simula noon pa. Ngayon pa ba tayo lalamyag yung mas mahigpit ang batas at restrictions sa mining industry? Isa pa, modern na ang mga kagamitan at pamamaraan natin. It was possible, mainggit sa kanila, maaaring kalaban sa negosyo, katabing minahan, kakompetensya, o ang mga taong galit sa pagmimina, or it was just pure bad luck. Hanggang sa makabalik silang muli sa guest house ay yun ang naiisip niya. Nakita niyang isang istruktura na pinasadya niyang ipatayo doon bilang view deck sa mga turistang napapadpad sa Carrascal. Irony of all ironies, may mga sumasadya pa talaga at nagpapakuha ng larawan sa minahan. The view from the top is magnificent. Mula sa viewing deck na kinaroroonan nila ay tanaw niya ang malawak na dagat. Ang asawa kaagad ang pumasok sa utak niya. Ang ganda. Hindi niya naiwasang bulalas. Ay, oo sir. Napakaganda po talaga. Buong galak na nagkukwento si Engineer Tamayo na para bang hindi sila ang isa sa magiging dahilan ng tuluyang pagkasira ng likas na yaman sa hinaharap kung patuloy na nagiging irresponsable ang pagmimina. The painful balance between nature and economy. Kailangan ang mining industry para sa iba pang industriya. Yet, the biggest collateral for its survival is nature itself. Somehow ay nakaramdam siya ng lungkot sa kanyang puso kahit na ginagawa nga nila ang lahat ng medyos na maibabalik sa kalikasan ang kinukuha nila. Open pit mining din ang pamamaraang ginagamit nila. How he wished. Janine stood beside him. Hinahawakan ang palad nito at kinukwento ang laman ng utak at puso. Namimiss na kaagad niya ito. His mind wandered back to the scene he left at home. Ang mainit na tagpo sa shower. Mamaya pagbalik niya sa kwarto ay tatawagan niyang asawa. Makita man lang ito kahit sandali. I wonder what you are doing right now, babe. Dumating na ang may-ari ng San Martin Mining Industry sa mismong mining site dito sa Carrascal. Nag-flash sa screen ng footage kung saan nakuna ng reporter ang eksaktong pagbaba ni na Harvey sa chopper. Ngunit hindi sa gwapong asawa na tuon ang pansin niya, kundi sa babaeng inalalaya nito tinakpan pa ang nalilis na damit ng hinubad na jacket. Naitaas niya ang mga tuhod sa kama at nayakap ang mga iyon. She understands how her body responded. Nagsiselo siya, kaagad-agad sa nasaksihan sa TV. Alam naman niyang ginagawa lang ni Harvey ang tama para sa kaibigan, ngunit hindi lang kaibigan ang tingin ni Megan sa asawa. But the thought of them looking good on TV is killing her inside. Binabagyo kaagad ang puso niya. Ano ba ang laban niya doon sa mahaba at puting-puting legs na iyon? Kahit ilang mainit na pakikipagtalik pa ang ipabaon niya sa asawa, lalaki pa rin iyon. Asawin niyang naturingan pero hindi naman nag-I love you sa kanya. Nangilid ang mga luha niya ngunit kaagad din niya iyong tinuyo. Walang katuturang iiyak siya. Matulog ka na nga, Janine. Nahiga siyang nakapamaluktot at ibinaon ang mukha sa unan. Habang nakahigay tahimik niyang hinihiling na sana ay tawagan man lang siya ni Harvey. Mapanatag man lang ang kalooban niya. Bumilang siya ng mga oras ngunit wala talaga. Nakatulog siyang daladala ang hinampo sa dibdib. Cellphone kaagad ang unang-unang inatupag niya ng magising kinabukasan. Gusto niyang sabunutan ang sarili na makitang may 3 messages mula kay Harvey. Nawalan siya ng tsansang sagutin. Sorry, I got busy. Good night, babe. Tatawag sana ako pero mahina ang signal ngayon dito. He texted me. Abot langit na ang tuwa niya. Hindi siya kinaligtaan ng asawa niya. Nanginginig ang mga daliring nagtipa siya ng reply. Sorry, nakatulog na ako. Good morning. I missed you. Sent. Hinintay niyang sasagot ito pero pagkalipas ng ilang minutong nanatiling tahimik ang phone niya, ay nagdesisyon na siyang maligo at pagkatapos ay bumaba. Naghanda siya ng agahan nila ni Nina at Mang Boyet at para na rin sa 2 bodyguards na pinababantay ni Harvey sa kanila. Kailangan niyang gawing productive ang mga nabakanteng oras na dapat sana'y itinuon niya sa pag-aalaga sa asawa.
kundi ay baka kung ano na naman ang tatakbo sa imahinasyon niyang may kinalaman kina Harvey at Meghan. Bandang alas 9 na magpahatid siya kay Mang Boyet sa mansyon ng mga San Martin. Ilang ulit na siyang nakapasok sa bakuran ng mansyon ni Harvey pero namamangha pa rin siya sa ganda. "Huwag na ho ninyo akong sunduin, Manong." Suntok sa buwan itong ginawa niya. Technically, bianan niya sina Preston at Irene. Mabigat man ang loob ni Irene pero susuyuin pa din niya ang mga ito. Be the best, manugang. Sinasabi niya sa sarili. Kahit temporary lang. Isa pa, tunay na namimiss niya ang company ni Daddy Preston. "Are this for me, Iha?" Tuwang-tuwa nitong tanong nang makita ang mga masasarap at healthy food na nakasilid sa mga disposable containers. May label pa ang bawat sasidlan. "Yes po. All organic po. Mababa sa cholesterol at uric acid po. Gumawa din po ako ng vegetable jam na pwede ninyong ipampalaman sa wheat bread nyo." Nilalagyan na niya ng palaman ang tinapay nang bigla na lang gagapi ng nakatatandang lalaki ang palad niya. "I'm glad ikaw ang pinakasalan ng anak ko." Natutuwa siya sa sinabi ni Mr. San Martin. Yun naman talaga ang goal niya, ang magustuhan ng mga ito. Mahal ni Harvey ang mga ito at mamahalin niya din. But Irene San Martin is a tough one to please. Nonetheless, she is doing her best. "Preston, I'll be out with..." Nahinto ang pagsasalita ni Irene nang makitang siya ang kausap ng lalaking bianan. The queen is looking as pristinely beautiful in her simple yet classy outfit. Chiffon blouse na tinarnuhan ng navy blue slacks. She is looking like a really beautiful mistress. Her dark brown eyes settled on her. Judging, disliking, walang warmth para sa kanya. Sa kabila ng malamig na pagtanggap ay nagawa pa rin niyang magbigay pugay. Tumayo siya at bahagyang yumukot bumati. Gusto niyang lumubog sa kinatatayuan ng parang hangin lang na hindi siya pinansin ng ginang. "Our manugang brought us something. It's so sweet of her, sweetheart. I'll be late. By the way, next week, I will be spending the whole week with Megan's mother in Singapore. And when Megan comes back from Mindanao, she'll be joining with us." Sinadya pa talagang sabihin sa mukha niya. Pinamumukhang ayaw nito sa kanya para kay Harvey. "Nice one, Mrs. San Martin." Matagumpay nitong napababa ang ilang libong kilometro na confidence niya. Yumayabong ang insecurities niya sa buong pagkatao. Nang mawala si Irene ay balik gaan ang paligid. Somehow, napupuna ng mainit na pagtanggap ni Mr. Preston ang coldness ng bian ng babae. "She will eventually warm up with you, Iha." Ngiting may assurance ang binalik niya sa bianan na ginagap pa ang palad niya. Nang matapos ang salo-salo ay magalang na din siyang nagpaalam. "I can't wait to have an apo, Iha." Sana nga ay nagbunga na ang pagtatapon niya ng pills. Kinahaponan naman ay nakipagkita siya kay Lynette at pinag-usapan nila ang posibleng pagtatayo nila ng maliit na pagkakakitaan, production and online selling ng mga healthy food para sa mga infants at preschoolers na lahat ay organic. Matagal na nila yung napag-usapan at mukhang matutuloy na nga. "So, Janine, magbimit tayo sa susunod na linggo. Both of us, magre-research muna ng mga possible menu na pwede nating include. Tapos, itatest natin. Then, we'll meet once na may na-finalize ka na, at ako din. By then, we will both decide the possible final products." Napatango-tango siya. She felt more than excitement. Ilang buwan din siyang natingga at walang ginagawang may kinalaman sa propesyon niya. Wala naman siyang angil na nagiging stay-at-home wife siya dito. Ito naman ang pangarap niya, pero iba pa rin pala yung may nararamdaman siyang fulfillment. Papalabas na siya ng ospital nang matanaw ang naglalakad na babae sa pasilyo, patalikod sa kanya at patungo sa right wing ng ospital. "Tita Giselle?" Sinundan niya ito. Nakita niyang papasok ito sa isang pribadong silid. "Sino kayang na ospital? Si Tito Clarence kaya?" Binasa niya ang nakapasking pangalan ng pasyente sa pintuan. Nanlambot ang tuhod niya nang mapatunayang Clarence Alcala nga ang nakasulat doon. Hinaplos ang puso niya ng awa at labis na pag-aalala para sa butihing ama-amahan ni hindi man lang niya nakukumusta mag-asawa. Lakas loob niyang pinihit ang seradura at pumanik sa loob. Malamig na buga ng aircon ang unang sumalubong sa kanya. Hinanap kaagad ng mga mata niya ang pasyente at si Tita Giselle.
Nakatungo si Tita Josel, inaayos sa mga biniling mga gamot sa lalagyan habang si Tito Clarence ay nakahiga sa hospital bed. May nakakabit na dextrose, oxygen at ECG machine dito. Payat kesa sa dati ang lalaki. Humpak ang pisngi at may guhit ng itim sa ibaba ng mga mata. Malayo sa lagi ng makisig at matikas na lalaki. Si Tita Josel man din ay iba kesa sa dati. Namayat din ito. Napansin marahil ni Josel ang presensya niya. Lumingon ito sa kanya at direktang nagdugtong ang mga titig nila. Maganda pa rin gaya ng dati pero may lungkot na nakaguhit sa mga mata nito. Josel managed to draw a faint smile on her face. Yun na naging signal niya. Walang sabi-sabing lumapit siya sa kinaroroonan ni Josel at buong higpit itong niyakap. Mahigpit na mahigpit. Napapikit siya. She missed her so much. Cardiac arrest. Yun ang dahilan ng pagkakaratay ni Clarence sa ospital. Isang gabing umuwi ito mula sa board meeting ng kumpanya ay pinangapusan na lang daw ito ng hininga. Nangingislap sa luha ang mga mata ni Tita Josel ngunit maagap lang na pinigil sa pagpatak. Kung sana lang ay nasa tabi siya nito, natutulungan at nadamayan sana niya ito. Harvey just made sure na nahihirapan kami. Bumara lalamunan niya nang marinig ang pangalan ng asawa. Ang punot dulo ng lahat ng sunod-sunod na kamalasan ng pamilya. Pakiramdam niya, nasa gitna siya na nag-uumpugang mga bato. Sa kabilang side ay ang pamilya Alcala na mahalaga sa kanya, habang sa kabila naman ay ang asawa niya na sobrang mahal na mahal niya. She is in between fire and ice. Ilang araw simula na matuklasan ni Harvey ang lihim ni Sheila at Juan. Bigla na lang nag-pull out ng investment ang mga San Martin. 30% ang shares nila sa kumpanya. When they did, sumunod na rin yung iba pa. Ang utang namin sa bangko ng mga San Martin ay sinisingil din. Past due na rin kasi yun. Parang domino effect lang lahat. And the business suffered. Huminga muna ng malalim si Josel. This past few months, we tried hard. Clarence tried hard pero hindi sapat. We lost investors, clients. Halos hindi nga natutulog ang asawa ko at gustuhin ko man tumulong. Alam mo naman tanging gawaing bahay lang ang alam ko. Idagdag pa ang wildfire na umabot sa farm. Parang pinagsalpukan kami ng langit at lupa. Pinahid nito ang luha na naglanda sa pisngi nito. Seeing her as devastated as this sowed bitterness in her heart. You see, Harvey just made sure na makakapagiganti ito. At kahit ikaw ay kinakasangkapay niya. Pardon me for my words, Janine. Nahihiya siya sa ginang. Ito na ang umaruga sa kanya nang mamatay ang nanay niya at masakit sa kanya nang mismong pinakasalan niya ang dahilan ng paghihirap nito. But he is your husband now. Hindi ko maaaring hilingin sa iyo na ipagtanggol kami sa kanya. Asawa ka niya at sa tabi niya ang pwesto mo. It's just that I feel so bad about everything. Janine. Tita, sorry po. Ginagap ni Josel ang palad niya. Kami ang dapat na humingi ng sorry. Kung naging matigas man si Harvey sa amin, that is because may kasalanan kami. Kaya somehow, I couldn't find anger in my heart. All she could is hug her. Maramdaman man lang nito ang pagdadamay niya, na kahit wala si Sheila sa tabi nito ay naririto pa rin siya. Kakausapin ko siya, tita. Humigpit ang hawak ni Josel sa palad niya. Don't do that, Janine. Magkakasira kayo mag-asawa. This is our own bottle, kaya hayaan mo na lang kami. Susubukan ko pa rin, Tita Josel. Wala namang mawawala, diba? Shh! Napahinto siya sa pagsasalita. Sinipat ni Josel ang mukha niya at inipit sa gilid ng tenga ang ilang takas na buhok. It was an act so tender, so motherly. You are glowing. Masaya ka sa piling niya. Sinipat dito ang buong mukha niya. Minsan ko kayong nakita sa malayo nang magkahawak ang mga kamay. Nasabi ko sa sarili ko that Harvey and you are meant for each other. While he and Sheila, masyado lang namin pinipilit. Hilaw masyado. May pagsisisi sa mga mata nito. Masaya ko para sa'yo. By telling him about us, you might ruin whatever you have. I have never seen you this happy, Iha. Kaya huwag mong sirain. I am just hoping na nasa tabi kita ngayon, anak.
Anak. Bigla na lang ang pagbalong ng mga luha sa mga mata niya. Namiss niyang tinatawag siya nito sa ganoon. Napayakap siyang muli sa nakatatandang babae. I'm so sorry po, tita. Sorry. Pagdating ni Harvey, masinsinan niya itong kakausapin. Hindi na lang siya basta mauupo at hayaang maghirap sina Tita Giselle. After all, walang kasalanan ang mga ito. Umuwi siya sa bahay na napuno ng mga isiping may kinalaman kina Tita Giselle ang utak. Nantali, binabalangkas na niya ang tamang gagawin. Ate, kanina pa tawag ng tawag si kuya sa'yo. Hindi ka raw makontak, kaya sa akin nagtatanong. Nasapon niya ang kanyang ulo. Paano niya nagawang kaligtaan ng phone? Natataranta niyang kinuha iyon mula sa bag at kinalikot. Nakamute pala. Binuksan niya iyon at nagsipasukan ng mga messages. Ilang calls na nga ang hindi niya napapansin at may sunod-sunod pang text messages. Nasaan ka? Answer me, babe. Mahirap sagapin ang signal dito ngayon kaya sagutin mo na ako. Ilan lang sa mga mensahe ni Harvey. Nakamute kasi ang setting kaya hindi niya narinig. Kagat-labing kaagad niyang denial ang numero ni Harvey pero nakailang dial na siya. Walang sumasagot. Laglag ang mga balikat na tinigilan niya ang phone at minabuting magtungo sa kusina. Habang naghahanda ay hindi mapuknat ang tingin niya sa aparato. Baka tatawag ang asawa niya. Mag-alas 8 na sa digital clock sa dingding. Kumain na kaya siya? Siyempre kasabay nito si Megan. Kain ka na, te. Kanina pa pala siya tulala sa harap ng pagkain. Kasalo nila si Damang Boyet at Andrew bodyguards. Sumubo na din siya. Nakailang subo na siya na mag-blink ang phone niya. Nag-text na siya. Para namang lumundag ang puso niya. Nanginginig pa ang mga kamay na pinindot niya iyon. I'll call you. Parang lilipad na siya sa pagmamadaling tumayo at mabibilis ang mga hakbang na lumayo sa komedor. Saan ka pupunta, ate? Sa Porsche. Sige, kumain lang kayo. Excuse me. Bakit hindi mo sila sagot ang mga calls ko? Galit na ito. Naka-caps lock na ang mga letra. Kinabahan tuloy siya. This temporary distance between them is so unbearable. Nakakainis. Ayaw niyang nalalayo ito. Gusto niyang katabi ito lalo na sa pagtulog. Magtitipan na sana siya ng sagot nang makita sa screen ang incoming video call nito. Umigpaw ang puso niya na parang syunga. She cleared her throat before swiping the icon open. Ang nagsasalubong na kilay ni Harvey kaagad ang bumungad sa kanya. Halatang nayayamot ito. Umiigting ang mga panga. Madilim na ekspresyon. Hala, napikon ang mama. Mas bumundol tuloy ang kaba niya. Nasanay siyang nakangiti at malambing palagi si Harvey. Hi. She plastered her brightest smile pero parang walang epekto yata sa asawa. Nag-aalangan tuloy siya kung anong sasabihin o gagawin. Kumain ka na? A heavy sigh was his only reply. So ano, magtititigan na lang ba sila? Pero hindi siya susuko. Sorry babe. Nakita niya ang dahan-dahang pagbabago na ekspresyon nito. Lumalambot na ekspresyon ni Harvey. Naghiwalay na ang dumudugtong na mga kilay. Nawala ang talim sa mga titig at dahan-dahang umangat ang isang sulok ng bibig. Pumapalakpak ang kalooban niya. Yes, napatawan niya ito. Ano ba nagpapangiti dito? Tama, ang babe niya. Ngumiti na din siya. Babe lang palang katapat mo eh. Magaan na ang puso niya. Pakaulit nga. Wala na, busog na ang pakiramdam niya. Ulam na ulam ang kaharap niya sa monitor. Babe, nakangiti niyang ulit para itong batang napakuyom at napasuntok sa ere. Sarap naman sa tenga, isa pa nga. Para silang mga sira nito pero pinagbigyan niya pa rin. Konting kasiyahan lang iyon para sa pagod niyang asawa. Halata sa habas na mukha nito na problemado ito. Kung sana'y nandoon siya. Naplos na sana niya ang mukha nito di kaya nahawakan sa mga kamay. Hindi man niya pisikal na magagawa mga bagay-bagay para maibsan ang pagod nito. Pwede niya naman itong pasayahin sa pamamagitan ng mga salita. Babe, kumain ka na? May kalangkap iyong lambing. Pagdating talaga kay Harvey ay lumilipad ang hinibisyon niya. Nagiging iba siya. Natatabunan ng agam-agam. Nababawasan ang pagiging Maria Clara niya. She is not exactly a Maria Clara anymore. Isinuko na niya ang lahat-lahat dito. Tapos na, babe. Ang bakulong na Megan kasama mo sa dinner?
Gusto niyang itanong iyon, but it would just ruin the atmosphere. Ang gaan na nga ng mood nito, pero naalala niya naman ang nakita sa TV. How about you? Kakakain pa lang namin, kasalo si Namang Boyet at yung 2 bodyguards. Bakit ang tagal niyo nag-dinner? Sadulya pa nito ang suot na relo. Matagal kasi ako nakauwi. Dumilim na naman ang mukha nito. Nagpunta ko sa dad mo. Binisita ko din si Nalinat. Inunahan niya ito para hindi mag-alburuto. Kinuwento niya ang ginawa sa bahay ng mga magulang nito. Yet, she purposely failed to mention Giselle. Kinailangan pa niyang timbangin ang mood nito. Bringing the subject is not a good idea. Sa tingin niya, saka na lang kapag nagkaharap na sila. At mas lalong nahihirapan siyang magpaalam na aalis siya bukas. Saludo siya sa sweetness ni Harvey, pero hindi pa niya nasusukat ang nasa kaloob-looban nito. Kung galit pa ba ito sa mga alkala, kaya nababahala siya sa magiging reaksyon nito sa mga ginagawa at gagawin pa niya. Hatid sundo ka ba ni Mang Boyet? Oo, pero kanina nag-commute ako. Umarko ang kilay nito. Inis na naman. So, kung sino-sinong nakatabi mo, nakakasagi sa balat mo, nakakaamoy sa'yo. Umigting ang mga panga nito. Ganitong emosyon nito noong halika ni Waldorf ang palad niya. Kabilin-bilinan ko sa'yo na magpapahatid sundo ka kay Mang Boyet kapag aalis ka. Hindi mo alam ang mangyayari sa daan. Sorry na po. Namiss ko lang talaga sumakay ng jeep. Bumuga ito ng hangin 2 beses. I perfectly understand, babe. Pero bukas, kung aalis ka, kay Mang Boyet ka lang magpahatid ha. This time ay may kasama na muling lambing sa boses nito. Tinanguan niya ang sinabi nito ngunit ang mga matay lihim na inaaninag ang silid ni Harvey. Sa pagkakaalam niya ay guest house iyon sa mining site. Tinutuluyang pansamantala ng mga top executives na nagagawi doon. May hinahanap lang siya, ngunit nakakalokong ngiti ang nasa mukha ng asawa nang ibalik niya ang tingin dito. Spying on me? She wasn't given the chance to answer. Kung saan ang inilibot ni Harvey sa loob ang cellphone. Pinapakita ang lahat ng sulok. Banyo, balcony na nakaharap daw sa dagat at madilim na paligid. At pati ilalim ng kama at cabinet ay ipinakita sa kanya. Wala akong tinatagong babae. Nasukol siya. Napapahiya. Ngumisi naman ito kapag Juan ay muli naging seryoso. Itinapat ni Harvey sa screen ng phone ng hintuturo. Idinugtong niya naman ang kanya. Parang iti lang tayo. Napahagikik siya. But Harvey kept staring at her with so much longing. It's the same expression when they were in Louisiana. Nung sinabi nitong magpigil pero hindi nakapagtimpi. Kumusta na problema dyan? May negotiation pang gaganapin bukas. We will meet and discuss with the residents here. And hopefully, magiging okay na ang lahat. So, hindi pa pala ito kaagad makakauwi. Mas makakasama pa nito ng matagal ang babaeng giraffe. Janine, pakiramdam niya ay may importanteng sasabihin sa Harvey. Nakita niya ang sunod-sunod na paglunok na ginawa nito na para bang iniipon lahat ng lakas para masabi ang gumugulo sa utak. Meet me at the den. However, before he could say anything, isang pamilyar na boses ang malinaw na nasagap ng pandinig niya. May kung anong sumuntok sa puso niya. Ilang ulit, kahit ba sa silid ni Harvey ay basta lang ito pumapasok. Si Harvey naman ay tuluyan ng nabaling ang atensyon sa babae. Bakit? Ilang kwarto ba meron sa guest house? Silang 2 lang ba magkasama? At then, ang binanggit ito, hindi conference room. Baka mag-a-unwind ang 2. Paano kung malasing ang mga ito? Ay, kung ano-ano ng eksena ang naglalaro sa utak niya. Ayaw niya ng ganito. Pakiramdam niya ay naghihirapan siyang huminga. Pinaninikipan siya ng dibdib at ang kamao niya ay hindi maiwasang maikuyom. Sige na, susunod na ako. As much as possible ay umakto siyang okay kahit selos na siya. Mukhang importante yun. At sa gabi pa talaga pag-uusapan. Mahilig yata sa midnight transaction itong si Megan. We are going over some documents. Tumango siya. Sige na at baka naabala pa kita. Bye. Papatayin na sana niya ang tawag na may pahabol siya. Harvey, no alcohol, ha? Lalo't sa Megan ang kasama mo. Wala akong tawala dyan. The screen went black. Bahala na si Harvey kung paanong uunawain ang huling pangungusap. Ilang minuto na lumipas ay nanatili pa rin siyang nakatutok sa screen.
Tiningala niya ang madilim na langit pagkatapos. Parang nakikiayon ka sa nararamdaman ko ah. Mahina niyang sambit. Nakatayo si Janine sa harapan ng two-story semi-concrete house na nakatirik sa katamtamang laking bakuran at napapalibutan ng samud-saring mga halaman. Gaya ng nakita niya sa larawan noon, ito na ngayon. Tama ang direksyong tinatahak niya. Hindi siya nawawala. Inay, anong atin? Isang matandang babae na nakasuot ng kulay purple na damit at may hawak na rosary na nakapalibot sa malaking pitaka. Isa itong deboto at kapansin-pansin ang pagkakahawig nito kay Von. Nanay Lilia? Ilang sandaling sinuyod ng tingin ng bagong dating ang mukha niya. Janine? Kung nagkataon ay nagimbianan sana niya ang matandang babae na tila napapahiya habang nakatitig sa kanya. Nahihiya ko sa nangyari sa inyo ng anak ko. Nasa loob na sila at dinudulutan siya ng maiinom. Tapos na ho iyo, nanay. Ngiting assurance ang ipinagkaloob niya sa matanda. Wala na ho yun. Si Navon at Sheila ho pala. Kailangan ko ho silang makausap. Dinala siya ni Aling Lilia sa sakahan ng pamilya. Ilang minutong lakaran lang iyon at tanaw na nila ang malawak na bukid ng mga Merano. Napakaganda na lugar na natatarungan niya sa ngayon. Tila subject sa paintings ni Fernando Amorosolo. Malawak na palayan at sa backdrop ay mga matatayog na bundok ng Sierra Madre.